Mama, ang kapal ng mukha ng katulong na iyan. Pakantahin mo si Maya. Gusto ko siyang mapahiya sa harap ng maraming tao. Para alam niya kung saan siya dapat lumugar. Said ni Eliza sa kanyang ina. Naku, nakakahiya po. Hindi ko po kayang kumanta. Napangiti na lang si Eliza dahil ngayon mapapahiya na niya ang katulong sa harap ng lalaking gusto niya. Pero si Mayang gusto. At nang magsimula na si Mayang buksan ang kanyang bibig at lumabas ang kanyang boses, napanganga ang lahat. Laking pahiya ni Eliza ng dahil. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Nakaupo si Maya Ledesma sa balkonahe ng kanyang marangyang penthouse room. Tanaw ang malawak na lungsod ng Maynila sa ibaba. Kumikinang ang skyline. Sa papalubog na araw, nagsisimulang kumislap ang mga ilaw ng lungsod habang lumalalim ang takip silim. Ang kanyang buhay, naliligo sa kayamanan at karangyaan, ay tila perpekto sa sinumang nakamasid. Siyang nag-iisang anak na babae ni Don Alejandro Suarez. Isang bilyonaryong negosyante na kilala sa kanyang walang awang pamamaraan sa mundo ng korporasyon. Nasa kanyang lahat ng kanyang maiisip. Mga damit ng masikat na designer, mamahaling alahas, at isang penthouse sa isa sa pinakamarangyang lugar sa lungsod. Ngunit sa kabila ng panlabas na kasakdala ng kanyang buhay, pakiramdam ni Maya ay nakakulong siya sa isang ginintuang hawla. Tiniyak ng kanyang ama, si Don Alejandro, na ang kanyang buhay ay sumusunod sa isang mahigpit na landas. Mula sa murang edad, inilatag niya na ang kanyang kinabukasan. Walang puwang para sa mga paglihis, walang puwang para sa mga pangarap. Ang pangarap ni Maya noong bata pa, na maging isang mang-aawit na binabaliwala lamang niya. Ang musika ay isang libangan, hindi isang karera. Sabi niya minsan, itinayo ko ang imperyong ito sa pamamagitan ng sipag at talino sa negosyo. Hindi sa mga walang kabuluhang gawain. Gagawin mo rin iyon. Sa kabila ng kanyang kayamanan at pribilehiyo, palaging pakiramdam ni Maya ay isa siyang papel sa kamay ng kanyang ama. Hinihilat itinutulak sa bawat direksyon. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya, sabihin sa kanya na gusto niya ng higit pa, isang bagay na hindi nakatali sa mga boardroom ng korporasyon at mga pulong. Pinangarap niya ang entablado, ang mga ilaw, ang palakpakan, at ang pagkakataong mapadama sa mga tao ng isang bagay gamit ang kanyang boses. Ngunit ang mga ambisyon ng kanyang ama para sa kanya'y hindi mapag-uusapan. Ikaw ang tagapagmana ng pamana ng Suarez, Maya. Sabi niya, hindi mo kailangan ng mga pangarap. Kailangan mong matutunan ng negosyo. Ngunit ang bawat araw ay parang isang laban. Upo siya sa walang katapusang mga pulong. Tumatango sa mga pag-uusap na hindi siya interesado habang idinidikta ng kanyang ama ang bawat galaw niya. Pinag-aral siya nito ng business administration sa isa sa pinakamarangyang universidad sa bansa. Hindi dahil interesado siya rito, kundi dahil naniniwala siyang tungkulin niyang kunin ang kanyang imperyo balang araw. Isang araw, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili sa malaking sala ng kanilang mansyon. Nakaupo sa harap ng isang grand piano na naipasa sa mga henerasyon. Ito ay isang antigong bagay, isang magandang piraso ng kasaysayan. Bahagyang hinaplos ng madaliri ni Maya ang mga keys. Lumaki ang kanyang puso habang nagsisimula siyang tumugtog ng isang malambot na himig. Isang himig na siya mismong kumutha. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na pinayagan niyang magpakasawa sa isang bagay para lamang sa kasiyahan nito. Ngunit habang ang unang ilang nota ay lumulutang sa hangin, ang tunog ng mabibigat na yapak ay nagpatalon sa kanyang puso. Pumasok ang kanyang ama sa silid. Ang kanyang matalas na tingin ay agad na bumagsak sa kanya. Natigilan si Maya
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Malamig ang boses ni Don Alejandro. Matigas ang kanyang mga mata. Humakbang siya pasulong. Hindi inalis ang kanyang tingin sa kanya. Ibinaba ni Maya ang kanyang mga kamay mula sa piano. Lumubog ang kanyang puso. Tumutugtog lang po ako ng kanta, Ama. Mahina niyang sabi, nanginginig ang kanyang boses. Hindi to lugar para maglaro, Maya. Sinabi ko na sa'yo ng libu-libong beses. Ang kinabukasan mo ay wala sa musika. Nasa negosyo ito. Wala kang mararating kung patuloy mong sasayangin ang oras mo ng ganito. Sumikip ang dibdib ni Maya at bumarang isang bukol sa kanyang lalamunan. Gusto niyang makipagtalo, sabihin sa kanya na mayroon siyang mga pangarap, na gusto niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang buhay. Ngunit alam niyang walang patutunguhan ng pakipagtalo sa kanyang ama. Hindi siya kailanman handang makinig. Ang malupit na mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Matapos siyang mag-walk out sa silid, iniwan siyang maliit at walang halaga. Sinubukan niyang tumakas sa kanyang musika upang makahanap siya ng kaunting kaligayahan sa isang buhay na sumasakal sa kanya. Ngunit ang kontrol ng kanyang ama ay dinurog maging ang maliit na aliw na iyon. Habang nakikinig si Maya sa piano, tuluyan ng tumulo ang maluhang kanina pa niya pinipigilan. Galit niyang pinahid ang mga ito. Kinuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Niisip niya sa kanyang sarili. Hindi ko na kayang mamuhay sa ilalim ng kanyang kontrol. Mamuhay sa buhay na pinili niya para sa akin. Kailangan kong hanapin ang sarili kong daan. Sa sandaling iyon ng desperasyon, gumawa siya ng desisyon. Tataka siya, iiwan niya ang buhay na ito at hahanap ng paraan para maging siya mismo. Para sundin ang sarili niyang mga pangarap. Gaano man ito kaimposible, hindi niya kayang patuloy na mamuhay sa kasinungalingang ito. Nang gabing iyon, nag-impake siya ng isang maliit na bag na may mga pangunahing pangangailangan. Mga damit, ilang personal na gamit, at sapat na pera para mabuhay. Hindi niya kailangan ng marami. Wala siyang pakialam kung maghirap siya o kung kailangan niyang magtrabaho mula sa ibaba. Ang mahalaga ay hindi na siya magpapasailalim sa mapaniil na kontrol ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, magiging malaya siya. Tiniyak ni Maya na lihim ang kanyang pag-alis. Nagtago sa gabi ng walang nakapansin. Wala siyang malinaw na plano, walang tiyak na destinasyon. Ngunit alam niyang kailangan niyang lumabas ng lungsod. Hindi siya maaring manatili dito. Hindi maaring manatili sa mansyon na mas parang bilangguan kaysa tahanan. Habang naglalakad siya sa malamig na hangin ng gabi, nakaramdam si Maya ng ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay nakakahinga siya. Ngunit habang humahakbang si Maya sa hindi alam, wala siyang ideya kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang desisyon sa kanyang buhay. Wala siyang ideya kung anong naghihintay sa kanya o kung gaano kalayo ang kailangan niyang puntahan para takasan ng kanyang nakaraan at ang ama na walang ititira upang ibalik siya. Bumaba si Maya sa bus. Mahigpit na hawak ang kanyang maliit na maleta gamit ang dalawang kamay. Hindi niya inaasahan na ang buhay na kanyang papasukin ay magiging napakalayo sa buhay na kanyang iniwan. Ang mga ingay ng lungsod ay napalitan ng kaluskus ng mga dahon at ang malayo na humuhuning makina habang naglalakad siya patungo sa maliit at simpleng bahay na tatawagin niyang tahanan. Isang malaking kaibahan sa marangyang mansyon na kanyang kinakalakihan. Ang tahanang ito ay simple, may mga nagbabalat na pintura sa mga pader at isang hardin na nangangailangan ng pag-aalaga. Habang nakatayo siya sa pintuan, mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ramdam niyang bigat ng kanyang desisyon, ang bigat ng pag-iwan sa lahat ng kanyang nakasanayan. Ngunit, sulit ang kanyang kalayaan. Kailangan niyang
pagtrabahuhan nito. Sinalubong siya ni Vivian, ang babaeng magiging amo niya, ng pilit ng ngiti. Siya isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mukay nababalutan ng maikli at maitim na buhok. May katigasan ang kanyang mga mata. Isang pakiramdam ng pagiging nakatataas na mabilis na matututunan ni Maya. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang anak na si Eliza. Mag-iisang edad sila ni Maya ngunit may taglay na paghamak. Mabilis siyang sinulyapan si Maya na parang sinusuri siya. Pasok ka. Mabilis na sabi ni Vivian. Wala tayong buong araw. Sumunod si Maya sa kanila papasok. Nakayuko ang ulo. Ang bahay ay mas maliit kaysa sa karangyaan ng kanyang mansyon ng Ledesma. Ngunit meron itong sariling kagandahan habang dumadaan siya sa makitid na pasilyo. Bumaha sa kanyang pandama ang amoy ng mga kemikal sa paglilinis at lumang kasangkapan. Ang bahay, sa kabila ng kagandahan nito, ay hindi may kakailang pakiramdam ng pagkagulo. Ang unang ilang araw ay isang malabo na paglilinis, paghugas ng pinggan, paglalaba. Walang karanasan si Maya sa maggawaing bahay at ang bawat gawain ay tila mas mahirap kaysa sa nauna. Ang kanyang mga kamay, na dating malambot at masalan, ay masakit na ngayon mula sa pagkukuskus ng sahig at paghugas ng pinggan hanggang sa sila ay magaspang. Buong buhay niya ay pinagbigyan siya, nakasanayan sa mga kaginhawaan ng kayamanan at karangyaan. Ngunit ito ay isang malupit na realidad. Si Eliza, gayunpaman, ay hindi mabait. Sa tuwing nagkakamali si Maya sa isang gawain, umalingawa ang boses ni Eliza na may nakakatusok na panunuya. Tinatawag mo iyan na paglilinis? Mas magagawa pa yan ng 5 taong gulang. Pangungutya ni Eliza. Ayusin mong sarili mo, Maya, para namang may mas maganda kang gagawin. Ngunit nagingit-ngit si Maya at tiniis ito. Ayaw niyang lumaban. Narito siya upang tumakas. Ang pagtakas ay hindi nangangahulugan ng pagsisimula ng isa pang digmaan. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang mabuhay. May mga sandali na tinatanong niya kung tama ba ang kanyang desisyon. Kung bakit ba ang pagtakas sa kanyang dating buhay sa kahihiyan ng pagkuskus ng mga kubeta at pagdadala ng mabibigat na basket ng labada. Ngunit kahit papaano dito, meron siyang pagpipilian. Dito walang magdidikta sa bawat kilos niya. Isang hapon, habang pinapakinang ang mga kubyertos, napansin ni Maya ang isang lalaki na nakaupo sa mesa ng kusina. Mukhang familiar siya. Ang kanyang mga katangian ay nakamamanghang gwapo. Si Mario, madalas siyang bumibisita. Laging paksa ng walang katapusang daldal ni Eliza. Wala siyang ideya kung sino si Maya. At determinado siyang panatilihin itong ganon. Ngumiti siya habang dumadaan siya sa harap niya, ang kanyang mga matay na natili ng medyo matagal. Magandang hapon, binibini. Sabi niya sa isang kaya-ayang tono. Natigilan si Maya, tumaas ang pakiramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Binibini? Naisip niya. Naguguluhan. Isa na siyang katulong ngayon. Hindi isang taong dapat tawaging may respeto. Mabilis siyang tinakpan ng kanyang pagkabalisa ng isang magalang ng ngiti. Magandang hapon. Mahina niyang sagot. Mabilis na lumayo upang maiwasan ng anumang karagdagang pag-uusap. Kalaunan ng gabing iyon, habang naghugas ng pinggan, narinig ni Maya ang pag-uusap ni Vivian at Eliza. Nakita mo ba kung paano siya tinitingnan ni Mario? Bulyaw ni Eliza. Sino sa tingin niya siya? Umaarte na parang nakakataas dahil lang maganda siya? Dahil lang may maganda siyang mukha? Hindi ibig sabihin na may halaga siya. Isa lang siyang katulong. Malamig at mapanghamak na boses ni Vivian. Lumayo ka sa mga lalaking tulad ni Mario. Hindi sila nakikisalamuha sa mga taong tulad natin. Sapat ang narinig ni Maya. Hindi siya nababagay dito.
Hindi nababagay sa mga taong ito na masyadong mapanglait at mapanghusga. Ngunit hindi niya kayang umalis. Hindi siya maaring bumalik sa buhay na kanyang nakasanayan. Hindi pa. Nang gabing iyon, pagkatapos siyang matapos ang kanyang mga gawain, naupo si Maya sa kanyang maliit na silid. Ang katahimikan ng bahay ay nagpipigil sa kanya. Ang maliit na bintana sa kanyang silid ay nagpahintulot sa kanya na makitang liwanag ng buwan na naghahagis ng malambot na sinag sa hardin sa labas. Maganda ito, ngunit mabilis na gumapang ang kalungkutan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Wala nang imahe ng pinagbigyang tagapagmana na dating namuhay sa luho. Ngayon, isa na siyang katulong, isang walang sinuman. Inilibing niya ang kanyang mga pangarap na maging isang mga awit ng napakalalim sa kanyang sarili na halos pakiramdam niya ay isang malayong alaala na lamang ito. Ngunit ngayong gabi, may gumalaw sa kanyang kalooban. Hindi ba itong gusto niya? Kalayaan? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang dumaloy ang musika sa loob ng kanyang puso. Matagal-tagal na rin mula nang pinayagan niya ang kanyang sarili ng mangarap. Naisipin ang pagkanta sa harap ng maraming tao. Tulad ng kanyang dating naiisip, naririnig pa rin niyang palakpakan, nararamdaman ng daloy ng kagalakan. Ngunit tila napakalayo nito. Nagsimulang humuni ang kanyang mga kamay ng isang malambot na himig. Isang himig na hindi kailanman nawala sa kanya. Hindi niya nagawang kumanta ng malakas, natatakot na may makarinig sa kanya. Ngunit ang himig ay isang aliw. Kahit dito, sa maliit na silid na ito, buhay pa rin ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi niya maaring baliwalain ang realidad. Merong patuloy na kumikirot na pakiramdam. Isang paalala na nakulong siya sa mundong ito na nilikha niya para sa kanyang sarili. Hindi siya nababagay sa mundo ng luho. Ngunit hindi rin siya nababagay sa mundong ito. Nasaan ang kanyang lugar? At anong mangyayari kung malaman ng isang tao kung sino talaga siya? Habang nakatayo si Maya, gumugulo sa kanyang mga iniisip. Narinig niya ang mga yapak na papalapit sa kanyang pintuan. Mabilis niyang itinago ang kanyang refleksyon sa salamin at tumalikod. Umaasang hindi siya mahuli. Bahagyang bubukas ang pintuan at isang boses ang tumawag mula sa kabilang panig. Maya? Si Marites iyon, ang mabait na katulong na tumutulong sa kanya sa pag-navigate sa bahay. Mabilis na tumibok ang puso ni Maya. Hindi niya maaring ipaalam sa sinuman kung sino talaga siya. Hindi pa. Maya, sa tingin ko, may nakakakilala sa iyo. Nag-aalangan ang boses ni Marites. May pag-aalala sa tono niya. Natigilan si Maya. Naghalo-halo ang mga araw sa isang nakakapagod na rutina. Bahagya pa lamang nakapag-adjust si Maya sa kanyang bagong buhay nang mapagtanto niya ang buong lawak ng mga paghirap na kanyang haharapin sa kanyang pagpabalat kayo. Bawat araw, inaatasan siya ng isa pang walang katapusang gawain. Ang kanyang mga kamay ay magasbang at masakit na ngayon mula sa paglilinis, pagkuskos, at pagbubuhat ng mabibigat na basket ng labada. Hindi to katulad ng marangyang buhay na kanyang nakasanayan. Walang mga katulong, walang marangyang kasangkapan. Ang trabaho lamang ng isang ordinaryong katulong. Ang kanyang pagmamataas at kayamanan ay dating nagpahintulot sa kanya na mamuhay na parang hindi siya maabot. Ngunit ngayon, ang bawat gawain ay isang pagsubok. Ang bawat kilos ay isang labanan sa pagitan ng kanyang panloob na sarili at ang nakapagpakumbabang realidad ng kanyang bagong posisyon. Wala siyang ideya kung paano maayos na itupi ang labada. Hindi pa siya nakatapak sa kusina para magluto. Ang bawat pagkakamali ay tila sinasalubong ng matalas na dila mula kay Eliza o isang mapanghamak na pagsasalita mula kay Vivian. Ang kanilang kalupitan ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. At sa bawat insulto,
Tila unti-unting humina ang kanyang espiritu. Gayunpaman, nanatiling matatag si Maya, pinili niya ang buhay nito. Tumakas para sa kanyang sariling kalayaan. At titiisin niya ito, gaano man ito nakakahiya. Kahit papaano dito, may kontrol siya sa kanyang mga pagpipilian. Kahit na ang mga pagpipiliang iyon ay nangangahulugan ng paglilinis ng sahig, pagkukuskus ng pinggan. Ang pinakamasama, gayunpaman, ay ang hindi matiis na paghahambing sa pagitan niya ni Eliza. Si Eliza, ang anak ng kanyang amo, ay maganda sa karaniwang paraan, ngunit siya ay mapait at malupit. Wala siyang pagpapahalaga sa tahimik na biyaya ni Maya. Hindi rin niya naiintindihan ang lalim ng sakripisyo ni Maya. Tuwing umaga, natatagpuan ni Maya ang kanyang sarili na target ng malupit ng mga salita ni Eliza. Nagsimula ito sa paraan ng pagtingin ni Eliza sa kanya. Sinusuri siya ng may pangungutya. "Bakit mo suot iyan?" tanong ni Eliza, tumutulo ang panunuya sa kanyang tono. "Mukha kang morang kopya ko. Siguro iyan lang ang magiging ikaw. Ano?" Isa lang sa mga mukha sa karamihan. Nilunok ni Maya ang kanyang pagkabigo. Hindi niya maring ibunyag kung sino talaga siya. Kung malaman ni Eliza, unang sinuman, ang lahat ng pinaghirapan niya, ang bawat sakripisyong ginawa niya, ay masisira. Ngunit hindi lamang ang selos ni Eliza ang nagpahirap sa buhay ni Maya. Ito rin ang patuloy na takot na makilala. Isang nakakatakot na pag-iisip iyon. Ngunit sa tuwing lalabas siya ng bahay o makipag-ugnayan sa mga bisita, pakiramdam niya ay may nakakakilala sa kanya. Ngunit may ingat si Maya. Isang tinitiyak na manatiling mababa ang kanyang profile. Kailangan niya ang kanyang pag-atay isang lihim at hindi niya kailanman kayang ipaalam sa sinuman kung sino talaga siya. Nangyari ito sa mga karaniwang sandaling ito nang mabilis na tumibok ang puso ni Maya. Dumating ang isang bisita sa bahay. Isang taong agad niyang nakilala. Isa siyang negosyante, isang kilalang tao sa lungsod. Ang pangalan niya ay Miguel, isang dating kasama ng kumpanya ng kanyang ama. Dumalo siya sa marami sa mga engranding party na napilitan si Maya na dumalo noong bata pa siya at agad niya itong nakilala mula sa kislap sa kanyang mga mata. Ang matatalim na linya ng kanyang pinasadya na suit at ang tiwala, ngunit mapanghamak na paraan ng kanyang pagkilos. Natigilan si Maya na makita siya, walang paraan na makikilala niya siya. Hindi sa ganitong paraan, hindi bilang isang hamok na katulong, ngunit mabilis na tumibok ang kanyang puso. Habang dumadaan siya sa harap niya, ang kanyang tingin ay nanatili ng medyo matagal kaysa sa nararapat. "Ikaw," sabi niya. Nakakunot ang kanyang noo. "Kilala kita. Hindi ba nagkita na tayo?" Natigilan si Maya, nanlamig ang kanyang katawan. Basa ang kanyang mga palad ng pawis. Paano kung makilala niya ito? Nilunok niya ang kanyang laway, ngunit hindi nawala ang takot sa kanya. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. "Hindi, sa tingin ko hindi." Mabilis na sagot ni Maya, sinusubukang magtunog na normal hanggat maaari. "Siguro kamukha ko lang ang isang taong kilala ninyo." Pinag-aralan siya ni Miguel ng ilang sandali. Ang pagkilala ay halata pa rin sa kanyang mga mata. Hindi siya kumbinsido, ngunit hindi niya ito ipinipilit pa. Ganun ba? Siguro," sabi niya. Pinawagayway ito ng isang maliit na ngiti. "Pasensya na sa abala." Naglabas ng hininga si Maya na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Halos mahuli na siya. At mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Muntik na iyon. Bulong ni Maya sa kanyang sarili. Sinisisi ang sarili sa hindi pagiging mas maingat. Hindi niya kaya magkaroon ng isa pang muntik na pangyayari. Ang huling bagay na kailangan niya ay may makakilala sa kanya mula sa kanyang nakaraan. Hindi pa siya handa harapin ang kanyang dating buhay. Hindi siya maaring bumalik sa pagiging Maya Ledesma, ang pinagbigyan ng anak ng isang bilyonaryong negosyante.
Kalaunan ang gabing iyon, habang nililinis niya ang kusina, hindi niya malis ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Hindi niya maaring ibaba ang kanyang bantay. Lalo na kung malapit na siyang makatakas sa lahat ng kanyang nakasanayan. Ngunit sa kaibuturan, hindi may tatanggi ni Maya ang pakiramdam na mayroong matutuklasan ng katotohanan sa lalong madaling panahon. Ang bigat ng kanyang lihim ay mas mabigat araw-araw. Sa pribadong lugar ng kanyang maliit na silid ng gabing iyon, pinayagan ni Maya ang kanyang sarili ng isang sandaling kahinaan. Tumayo siya sa tabi ng bintana, tumitingin sa skyline ng lungsod sa malayo. Tahimik ang gabi, ngunit tila kinukutsa siya ng mga bituin sa taas. Ang buhay na gusto niya, ang buhay na pinapangarap niya noong bata pa siya, ay tila napakalayo na ngayon. Matagal niya nang binabaliwala ang kanyang pangarap na maging isang mga awit. Ngunit ang pananabik sa kanyang dibdib ay hindi kailanman nawala. Naalala pa rin niya ang tunog ng palakpakan, ang maliwanag na ilaw, ang kagalakad ng pagtatanghal sa harap ng maraming tao, ang pakiramdam na makita kung sino talaga siya. Sa isang sandali, naglakas loob siyang isipin ito muli. Paano kung kahit isang beses lang, payagan niya ang kanyang sarili na mangarap? Paano kung makapag-perform siya kahit na palihim? Paano kung makakanta siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang sariling kaligayahan? Ngunit hindi. Hindi niya kaya. Masyadong malaki ang panganib. Habang bumuntong hininga siya at tumalikod sa bintana, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagulat si Maya, ngunit mabilis na kumalma. Pasok! Mahina niyang tawag. Bumukas ang pinto at pumasok si Marites, ang mabait na katulong na naawa kay Maya at tumutulong sa kanya na mag-adjust sa malupit na buhay. Si Marites, isang babae na kakaunti ang salita, ngunit napamahal na si Maya sa kanya. Pinapahalaga na ang kanyang kabaitan sa gitna ng kalupitan ni Vivian at Eliza. Maya. Mahinang sinara ni Marites. Isinara ang pinto sa likod niya. Alam kong nahihirapan ka, pero huwag kang sumuko. Mas malakas ka kaysa rito at hindi ka nag-iisa. Mahinang ngumiti si Maya, nagpapasalamat sa pagkakaibigan, ngunit ang bigat ng kanyang sitwasyon ay nanatiling mabigat sa kanyang puso. Naliligaw lang ako, Marites. Pagtatapat ni Maya, hindi ko na alam kung sino ako. Hindi na ako ang dating ako. Inilagay ni Marites ang kamay sa kanyang balikat. Nag-aalok ng tahimik na aliw. Mahanap mo ang iyong daan. Magkagawa mo. Huwag mo lang mawala ang iyong sarili. Ngunit hindi sigurado si Maya kung hanggang kailan niya kayang panatilihin ang pagkukunwari. Kinabukasan, habang ipinagpapatuloy ni Maya ang kanyang mga tungkulin, narinig niyang isa pang pag-uusap sa pagkakataong ito mula kina Eliza at Vivian. Bakit siya tinitingnan ni Mario ng ganon? Bulong ni Eliza. Para siyang mayaman kung umasta. Malamig ang boses ni Vivian. Sinabi ko na sa'yo, aayusin natin ito. Hindi siya magtatagal dito para magdulot ng problema. Ngunit alam ni Maya, alam niyang malapit na siyang mahuli. At sa pagkakataong ito, walang tatakasan. Dumating ang imbitasyon sa isang maulan na Martes ng hapon. Galing ito sa mga kaibigan ni Vivian sa mataas na lipunan. Isang kapwa negosyante. Isang taong nakikisalamuha sa mga elite at mag-host ng mga marangyang pagtitipon kung saan pinag-usapan ng mga tao ang kanilang pinakabagong mga nakuha, bakasyon, at kadalasan ang kanilang pinakabagong chismis. Maya. Tawag ni Vivian, nakatayo sa pasukan ng kanyang silid. Maghanda ka, sasama ka sa amin ngayong gabi. Si Maya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang nagtutupi ng labada, ay tumingin sa kanyang amo nang naguguluhan. Ang party? Tanong niya, hindi sigurado kung tamang narinig niya. Oo, ang party. Malamig na sagot ni Vivian. Tinitingnan ng kanyang katulong na parang
isa siyang bagay na mas mababa pa sa kanya. Pinipilit ni Eliza na sumama ka. Baka makapag-serve ka ng inumin o tumayo sa sulok pero sasama ka. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagiging pinal na nagpabatid kay Maya na walang puwang para sa negosasyon. Naramdaman ni Maya ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Hindi siya nababagay sa ganong kaganapan. Halos hindi niya kayang humawak sa kusina, lalo na sa gitna ng mga pakikintab na ilit ng lungsod. Ngunit natutunan niyang huwag kailanman tanungin si Vivian. Sa puntong ito, siya ay nakulong sa kanyang mga kalagayan. Habang papalapit ang gabi ng party, hindi mapigilan ni Maya ang pag-iisip tungkol sa posibleng mga kahinatnan ng pagkilala sa kanya. Hindi niya ibinaba ang kanyang bantay sa loob ng ilang linggo. Ngunit ngayon ay itinutulak siya sa kuta ng Leon. Napapaligiran ng mismong mga taong maaring makaalala sa kanya bilang Maya Ledesma, na anak ni Don Alejandro Suarez. Ginugol niyang araw sa isang ulap. Sinusubukang ihanda ang kanyang sarili. Binigyan siya ni Vivian ng isang simpleng itim na damit, disente ngunit sapat na elegante, upang makisalamuha sa iba pang mga katulong na mag-aasikaso sa mga bisita. Hindi ito uri ng damit na nakasanayan ni Maya na isuot, ngunit ito ang pinakamahusay na magagawa niya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagsakay sa kotse patungo sa lugar ay parang isang malabo. Si Eliza ay nasa harap ng upuan, nagdadaldal tungkol sa kung sinong naroroon. Habang ang katahimikan ni Vivian ay mabigat sa likurang upuan, si Maya ay nakaupo ng tahimik hanggat maaari. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isang buwal na humihigpit sa kanyang dibdib. Ang mga araw ng lungsod ay kumikislap, ngunit parang isang malayong alaala, isang paalaala ng buhay na dating alam niya at ngayon ay tinatakasan. Ang malaking mansyon ay nagbabanta sa unahan, napapaligiran ng mga maayos na damuhan at maliwanag, makulay na ilaw. Ang bahay ay isang tanda ng kayamanan at kapangyarihan. Isang matinding paalaala ng lahat ng iniwan ni Maya. Naramdaman niyang pamilyar na kirot ng pananabik ng kung anong maaring naging. Ngunit itinulak niya ito pababa ng husto. Ipinapaalala sa kanyang sarili na hindi niya kayang mag-alinlangan ngayon. Sa loob ng mansyon, mabilis na hinila si Maya ng isang alimpuyo ng daldalan at tawanan. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay pumuno sa hangin. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ay umalingaw sa malaking pasilyo. Hindi siya kailanman naging bahagi ng mundong ito. Hindi talaga. Ngunit nasanay siyang maging hindi nakikita, nakikisalamuha sa background tulad ng isang anino. Sa sandaling humakbang siya sa karamihan, naramdaman niya ito. Isang napakalaking pakiramdam ng pagkabalisa. Ang latay tila napakasigurado sa kanilang sarili. Ang kanilang mga buhay ay mas kaakit-akit kaysa sa kanya. Parang isang panaginip na matagal niya nang binitawan at ngayon nakatayo sa gitna nila. Natanto niya, hindi siya kailanman nababagay dito. Hindi bilang Maya Ledesma, hindi na. Habang dumadaan siya sa karamihan, nag-aalok ng bagalang ng ngiti sa mga bisita. Bigla niyang naramdaman ng isang pamilyar na tingin sa kanya. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Instinctively siyang lumingon at tumigil ang kanyang puso. Nakatayo ilang hakbang ang kanyang layo ay si Mario. Ang lalaki nakita niya ilang linggo nang nakalipas. Ang lalaking kinausap niya habang nagtatrabaho siya sa bahay ni Vivian. Mas kapansin-pansin ang kanyang matatalim na katangian sa ilaw ng gabi at ang kanyang maitim na mga matay nakatitig sa kanya ng may intensidad na nagpadala ng panginig sa kanyang likod. Lumambot ang kanyang tingin, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon na parang sinusubukan siyang matandaan. "Ikaw?" sabi niya, mahinang boses, ngunit puno pa rin ng sorpresa. "Alam kong nakita kung saan." Mabilis ang tibok ng pulso ni Maya. Umasa siyang hindi niya na ito makikita muli. Hindi sa lugar na ito, hindi sa ganitong paraan.
Wala siyang ideya kung paano siya nito natagpuan. Ngunit ang totoo, palagi siyang natatakot na may makakilala sa kanya. Hindi ko po ata kayo nakilala. Nautal ng sagot ni Maya. Pilit nang ngumingiti. Siguro kamukha ko lang pong isang taong kakilala ninyo. Ngunit hindi kumbinsido si Mario. Lumapit siya at naramdaman ni Maya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ko alam. Sabi niya nang dahan-dahan. Sinusuri ang kanyang mukha na may lumalaking pagkilala. May kakaiba sa iyo. Nanunumpa ako na nagkita na tayo dati. Bumaliktad ang tiyan ni Maya. Paano kung maalala niya siya? Paano kung ito ang sandali na gumuho ang lahat? Nang malapit na siyang sumagot, lumitaw si Eliza sa tabi nila. Ang boses niya ay puno ng huwad na tamis. Nako, Mario! Sabat niya. Pinapikit ang kanyang mga mata nang may hindi sinasabing hamon. Nagkakamali ka siguro. Isa lang siyang mga katulog namin, si Maya. Sigurado akong ayaw mong sayangin ang oras mo sa pakipag-usap sa isang tulad niya. Napangiwi si Maya sa talis ng tono ni Eliza. Ngunit nanatili siyang nakayuko, sinusubukang iwasan ang pagkuha ng atensyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, pinag-aaralan pa rin siya ni Mario. Nagtataka sa halatang tensyon sa pagitan niya at ni Eliza. Kung ganon, napakagandang katulong naman pala. Sabi ni Mario. Nang may mapanuksong ngiti, tumingin mula kay Maya patungo kay Eliza. Sigurado akong gusto mo akong ipakilala sa kanya. Hindi ba, Eliza? Nanigas ang mukha ni Eliza. Galit na galit siya. Alam ni Maya. Ngunit ngumiti pa rin siya. Siyempre, sagot niya. Ang boses niya ay puno ng pilit na pagiging magalang. Halika, Maya. Kakanta ka para sa amin, hindi ba? Halos tumigil ang puso ni Maya. Hindi ito ang pinunta niya rito. Wala siyang intensyon na kumanta. Hindi sa harap ng lahat ng taong ito. Ngunit walang paraan palabas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Hinila na ni Eliza kung anong susunod na mangyayari. Mahigpit ang hawak sa siko ni Maya. Iginiya niya ito sa isang sulok ng malaking silid kung saan nakatayo ang isang piano. Sige, kumanta ka. Utos ni Eliza. Matalas ang boses na parang kutsilyo. Tingnan natin kung talagang kasing galing ka ng hitsura mo. Tila tumahimik ang buong silid. Naramdaman ni Maya ang bawat mata sa kanya. Ang bigat ng mundo na pumipigil sa kanyang mga balikat. Bumara ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Hindi niya ito kaya. Hindi niya kayang magtanghal sa harap ng lahat ng taong ito. Mga taong hindi siya kilala. Mga taong hindi siya makikita kung sino talaga siya. Ngunit nang malapit na siyang tumanggi, may gumalaw sa kanyang kalooban. Isang pananabik. Isang matinding pagdanais na makita, na marinig. Humakbang siya pasulong. Nanginginig ang kanyang nervos sa ilalim ng balat. At umupo sa piano. Sa sandaling humaplos ang kanyang madaliri sa mga keys. Isang alon ng emosyon ang bumaha sa kanya na parang tuluyan na siyang malaya. Ngunit anong susunod na mangyayari? Mabubunyag ba ang kanyang lihim? Makikilala ba siya ng madla kung sino talaga siya? Tahimik ang silid maliban sa malambot at nanginginig ng mga chords na lumalabas mula sa mga kamay ni Maya. Ang bawat nota na kanyang tinutugtog ay tila tumutugma sa mismong esensya ng kung sino siya. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang sakit, ang kanyang malalim at hindi sinasabing pananabik. Habang tumutugtog siya, gumalaw ang kanyang mga kamay ng may mga biyaya. At ang musika ay dumaloy ng walang kahirap-hirap na parang hindi siya tumigil sa pagtugtog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang sandali. Nakalimutan ang karamihan sa paligid niya. Nakalimutan na isa lamang siyang katulong sa kanilang mga mata. Ang musika lang at siya. Ngunit habang nagpapatuloy siya, nagsimulang kumalat ang bulungan sa mga bisita. Ang mga taong nagtipon sa paligid ng silid ay tila yumuko. Ang ilan ay nagbubulungan sa isa't isa. Ang iba ay nakanganga.
Hindi nagtagal bago napagtanto ni Maya kung anong nangyayari. Nag-alangan siya ng isang segundo. Nag-aalangan ang kanyang mga daliri sa mga keys ng piano. Isang babae sa harap na hilera, nakasuot ng damit na may mga brilyante, ang malakas na bumulong sa kanyang kapitbahay. Hindi ba ang batang Ledesma iyon? Hindi kaya yung mukhang isa pang lalaki, isang matangkad at malapad ang balikat na figura, ang kanyang matatalim na matay kumipot sa pagkilala. Hindi maaari. Kamukha niya si Maya Ledesma, ang anak ni Don Alejandro. Pero paano siya mapupunta rito? Bulong niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa sinuman. Lumala ang tensyon sa silid. Mabilis na tumibok ang puso ni Maya sa kanyang dibdib. Bigla siyang tumigil sa pagtugtog. At ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kinakabahan niyang iginalang kanyang mga mata sa silid, ngunit ang nakita lamang niya ay mga mukha na nakatitig sa kanya na may mga ekspresyon mula sa pagkamausisa hanggang sa kawalan ng paniniwala. Tumamang katotohanan sa kanya na parang kidlat. Natuklasan na siya. Ang kanyang lihim ay hindi na kanya. Kumalat ang mga bulungan na parang apoy at naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likod. Mga mata na dating walang pakialam ngunit ngayon ay may halong pagkamangha at pagkalito. Siya ba talaga iyon? Tanong ng isang babae. Sapat na lakas para marinig ng lahat. Siya ba si Maya Ledesma? Ang anak ni Don Alejandro Suarez? Sumikip ang lalamunan ni Maya. Wala siyang paraan para itanggi ito. Hindi ngayon. Ang kanyang nakaraan, ang buhay na pinaghirapan niyang takasan, ay bumabalik para multuhin siya. Ang mga mayayamang bisita na dating mga malalayong mukha lamang ay pamilyar na ngayon sa pangalang Ledesma. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa mga keys ng piano. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa sandaling iyon. Wala siyang pagpipilian kundi harapin ang musika, literal at figuratibo. Hindi na siya maaaring magtago sa likod ng pagkukunwari ng isang katulong. Ang kanyang tunay na pagkatao ay nakalantad na para makita ang lahat. At nariyan si Eliza, nakatayo sa gilid, nakataas ang kanyang mabraso sa kanyang dibdib. Ang kanyang malabi ay nakakorba sa isang mapanghamak ng ngiti. Plinano niyang sandaling ito. Alamang pagbubunyag kay Maya ang magiging usapan ng gabi. Para kay Eliza, hindi lamang ito tungkol sa pagpapahiya kay Maya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya, pagpapatunay na ang babaeng napakaganda at maparaan ay isa lamang hamak na katulong sa kanyang mga mata. Aba, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Mukhang may natuklasan tayong maliit na lihim, hindi ba? Akala ko isa ka lang magandang mukha na naglilinis ng mga sahig namin. Pero lumalabas na marami kang itinatago sa ilalim ng apron na iyan. Gusto ni Maya na sumabog, sumigaw, ipaintindi kay Eliza ang sakit at pagkakanulo na nararamdaman niya. Ngunit walang saysay, nalantad na siya at walang makakabawi niyon. Nagbubulungan ang mga bisita sa kanilang sarili. Ang kanilang atensyon ay lumilipat mula kay Eliza patungo kay Maya at pabalik. Ang dating eleganteng hangin ng pagtitipon ay naging isang panuurin, isang sirko ng mga bulungan at mausisang tingin. Teka, tanong ng isa sa mga lalaki, ang parang nakakakilala sa kanya kanina. Ano bang ginagawa ng anak ni Don Alejandro Suarez dito bilang isang katulong? Lumubog ang puso ni Maya. Ang huling bagay na gusto niya ay pag-usapan siya na parang isang uri ng panuurin. Ngunit wala nang takas sa katotohanan ngayon. Nakatayo siyang naninigas. Ang bigat ng kanyang sitwasyon ay pumipigil sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapag-isip ng tanging magagawa niya ay maghintay sa hindi may iwasang resulta. Pagkatapos, sa gitna ng bulungan ng mga boses, narinig niyang isang pamilyar na boses, kalmado at matatag, pumutol sa ingay.
Tama na, sabi ni Mario. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang paglalahad ng drama. Ngunit ngayon, humakbang siya pasulong. Ang kanyang tingin ay lumipat sa pagitan ni Maya at ng mga bisita. Ganito ba talagang pakikitungo ninyo sa isang taong may talento? Sa lahat ng respeto, nakikita ko itong hindi katanggap-tanggap. Ang kanyang mga salitay, nakabitin sa hangin. Nagpapagulat sa lahat, maging si Eliza, na napakasigurado sa kanyang tagumpay, ay mukhang naguguluhan ngayon. Ibinaling ni Mario ang kanyang atensyon kay Maya, na nakatayo sa tabi ng piano, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Maya, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag. Kalokohan ito. Wala kang utang na paliwanag sa sinuman. Ipinakita mo sa amin ng isang bagay na hindi nila magagawa. Isang bagay na hindi nila kailanman maiintindihan. Ang talentong mo ay sa iyo. Huwag mong hayaang nakawin iyon ng kanilang mga salita mula sa iyo. Sa isang sandali, tila tumigil ang lahat. Muling tumahimik ang silid. Tumingin si Maya kay Mario. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga emosyon ay umiikot na parang bagyo. Ipinagtatanggol niya siya sa harap ng lahat ng taong ito, kung kailan walang ibang gumawa nun. Totoo ba ito? Talaga bang ipinagtatanggol niya siya? Isang hamak na katulong sa isang silid na puno ng mga taong nakakita sa kanya bilang isang katulong lamang. Gusto niyang magsalita, ngunit ang masalita ay bumara sa kanyang lalamunan. Sa halip, tumango siya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Salamat. Nagbigay si Mario ng isang maliit at naghikayat ng ngiti. Pagkatapos ay bumaling muli sa mga bisita. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang oras o lugar para sa pag-uusap na ito. Bisita si Maya dito. Tulad nyo. Kaya kung papayagan ninyo ako, dadalhin ko siya upang makapagpahangin. Sa gayon, marahan niyang iginaya si Maya palayo sa piano, palayo sa mga mapanuring mata at mapanghusgang bulungan. Habang naglalakad sila patungo sa balkonahe, lumakas ang mga bulungan sa likod nila at naramdaman ni Maya ang bigat ng kanyang lihim na nakabitin sa hangin. Nalantad na siya at ngayon ay wala nang atrasan. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay tumama kay Maya na parang nakakapreskong alon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang mga ito sa rehas, nakatingin sa malawak na hardin sa ibaba. Nakatayo si Mario sa tabi niya, malambot ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan siya. Hindi ko ito inaasahan, mahina niyang sabi. Ngunit gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa iyo, Maya. Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling. Ang mahalaga lang ay kung anong gagawin mo sa susunod. Humarap si Maya sa kanya. Ang kanyang may emosyon ay isang alimpuyo ng paggalito at ginhawa. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, naramdaman niyang hindi lang siya isang piyesa sa laro ng ibang tao. Ngunit habang nakatayo siya roon, nakaharap kay Mario, napagtanto niya ang daan sa hinaharap ay hindi magiging simple. Ano na mangyayari ngayon? Malalaman ba ng kanyang ama? Makakabalik pa ba siya sa kanyang tahimik na buhay? O nawala na ba niya ang pagkakataong iyon? Habang bumubulong ang malamig na simoy ng hangin sa mga puno, alam ni Maya na ang kanyang buhay ay wala na sa kanyang sariling mga kamay. Nagbago ng laro. Pumasok si Maya sa isang mundo kung saan ang kanyang lihim ay hindi naligtas. Ngunit ang hindi inaasahang suporta ni Mario ay nagbigay sa kanya ng isang kislap sa pag-asa. Ang tanong ngayon ay, nanatili, makukuha pa ba niyang kontrol sa kanyang kapalaran o napagdesisyon na niya na ang kanyang buhay para sa kanya? Ginugol ni Don Alejandro Suarez ang hindi mabilang na mga gabing walang tulog sa paghahanap sa kanyang anak. Ang paghahanap ay naging mahaba at nakakapagod. At sa kabila ng kanyang kayamanan, kanyang mga mapagkukunan
at kanyang mga koneksyon, tila naglaho si Maya na parang bula. Sa loob ng ilang linggo, umupo siya sa mga pribadong investigador. Nakipagkonsulta sa pinakamahusay na detektibo. At sinuyod ang lungsod para sa anumang bakas niya. Ngunit mailap si Maya na parang sadyang itinatago ang kanyang sarili mula sa mundong dating bahagi siya. Kumirot ang kanyang puso sa bawat araw na lumilipas. Ang presyon ay tumataas habang napagtanto niya kung gaano kalayo niya ito itinulak. Siya ang kanyang naging pagmamalaki at kagalakan. Ang perpektong tagapagmana ng kanyang imperyo ng negosyo. Ang ginintuang anak na magdadala sa kanyang pamana. Ngunit ngayon, sa bawat araw na lumilipas, napagtanto niya kung gaano siya nabigo. Masyado siyang naging mapagkontrol, masyadong mapaghingi. Hindi mo lang niya isinaalang-alang ang kanyang mga pangarap at hangarin. Si Maya ay palaging higit pa sa isang aksesorya sa kanyang pananaw ng tagumpay. Siya isang tao na may sariling mga hilig at ambisyon. Nakalimutan niya iyon. Habang nagpabalik-balik si Don Alejandro sa kanyang opisina, tuminding paggabigo sa kanyang kalooban. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat upang maitamang mga bagay upang ibalik si Maya sa bahay. Ngunit ang realidad ng kanyang kawalan ay mas kumikirot sa bawat lumilipas na sandali. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap sa kanya, ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang tiwala, isang bagay na hindi niya lubos na naunawaan kung paano gawin. Bumulaga ang kanyang telepono. Nagpaputol sa kanyang mga iniisip. Isa na naman itong update mula sa investigador. Dinampot niya ang telepono. Mabilis na, tumibok ang kanyang puso habang binabasa niya ang mensahe. Maring natagpuan na namin ang kanyang lokasyon. Ang biyahe patungo sa maliit at tahimik na bahay ay mahaba at tahimik. Gumulo ang isip ni Don Alejandro sa libu-libong iniisip. Wala ni isa sa mga itong malinaw. Anong sasabihin niya kapag nakita niya ito? Gusto ba niya siyang kausapin? Ang galit na maaring maramdaman niya. Alam niyang makatuwiran ito, ngunit huli na ba para sa mga paghingi ng tawad? Huli na ba para na bumawi sa lahat ng mataon na idinidikta niya ang kanyang buhay? Hindi mo lang siya binigyan ng pagkakataong tunay na mabuhay. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bahay na nakatago sa isang tahimik na kapitbahay. Isang malaking kaibahan sa mga mararangyang mansyon na bumubuo sa kanyang mundo. Kakaiba ito para sa kanya. Nakatayo roon. Hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya. Wala na isa sa mga ito ang mahalaga rito. Kumatok siya sa pinto. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ang mga segundo ay parang oras habang naghihintay siya. Ang tunog ng kanyang sariling hininga ay malakas sa kanyang mga tenga. Sa wakas, bumukas ang pinto at naroon siya. Si Maya, ang babaeng dating kilala niya. Ang babaeng dating naging kanyang buong mundo ay nakatayo na ngayon sa harap niya. Ngunit hindi na siya pareho. Iba siya. Mas malakas kahit papaano, mas maparaan, ngunit malayo rin. Hindi siya ngumiti, hindi nagsalita. Nakatayo lang siya roon, takatingin sa kanya na may nagbabantay na ekspresyon. Sumikip ang lalamunan ni Don Alejandro. Wala siyang ideya kung paano siya lalapitan. Walang ideya kung paano tatawirin ang agwat na lumaki sa pagitan nila. Maya, bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. Hinahanap kita. Ako. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito ang mga bagay. Nagkamali ako. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, hindi mabasa. At sa isang sandali, humabang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, sa wakas, nagsalita siya. Nagkakamali ka, Papa. Sabi ni Maya, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi ka kailanman nagkamali. Hindi sa iyong mga mata. Hindi ka kailanman nagkamali sa anumang bagay. Tumalikod si Maya sa kanya, naglalakad pabalik sa maliit na sala kung saan niya ginugol ang mga nakaraang buwan sa pagtatrabaho. Nabubuhay sa isang buhay na ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Ang mga kasangkapan ay simple, ang mga pader ay walang laman at walang makatulong o bodyguard sa kanyang tabi. Ito ay isang mundo na
pinili niya para sa kanyang sarili. Isang mundo kung saan siya makakahinga at makakagawa ng sarili niyang mga desisyon. Alam mo ba kung gaano kahirap ito? Tanong niya, nakataligod pa rin sa kanya. Gaano karami ang kinailangan kong isuko para lang maramdaman na buhay ako? Para maramdaman na kaya kong mamuhay ng buhay na akin? Nakatayo si Don Alejandro, pinapakinggan ng kanyang mga salita. May sakit sa kanyang boses, isang bagay na hindi niya marinig mula sa kanya dati. At ito ay yumanig sa kanyang kalooban. Sa lahat ng mga taon na ito, inakala niyang ginagawa niyang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit hindi siya tunay na pinakinggan. Hindi niya isinalang-alang ang kanyang mga pangarap. Ayoko ng iyong imperyo, Papa. Patuloy ni Maya. Nababasag na ngayon ang kanyang boses. Ayoko ng iyong pera, ng iyong impluensya. Hindi ko kailanman ginustong alinman doon. Gusto kong kumanta. Gusto kong mabuhay para sa aking sarili. Ngunit hindi mo ako pinayagan. Kinawa mong imposible. Inalis mo yun sa akin. Ipinikit na Don Alejandro ang kanyang mga mata. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumagsak sa kanya. Napakarami niyang inalis sa kanya. Sa ngalan ng pagmamahal at kontrol. At ngayon, nakatayo siya sa harap niya na pagtatanto na wala niyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Paumanhin, Maya. Sabi niya, puno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi ko nakita iyon noon. Ngunit nakikita ko na ngayon. Alam kong nagkamali ako. Alam ko na pinoprotektahan kita. Ngunit sinasakal kita. Itinulak kita palayo. At para doon, humihingi ako ng tawad. Ngunit pakiusap. Gusto kong ayusin ito. Gusto kitang bumalik sa buhay ko. Humarap siya sa kanya noon. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. At anong ibig sabihin niyan, Papa? Anong magiging hitsura niyon? Ang ibig sabihin niyon ay, titigil ako sa pagkontrol sa iyo. Ang ibig sabihin niyon ay, ikaw magdidesisyon sa iyong sariling kinabukasan. Wala nang mga obligasyon sa negosyo. Wala nang mga inaasahan. Maari kang kumanta. Maari kang mabuhay. Ipinapangako ko sa iyo, Maya. Sisiguraduhin ko iyon. May mahabang pagtigil. Isang pagtigil na tila walang katapusan. Pinigilan ni Don Alejandro ang kanyang hininga. Naghihintay na may sabihin siya. Kahit ano, ngunit tahimik si Maya, nakikinig sa kanya. Sa wakas nagsalita siya. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita muli. Hindi ko alam kung posible pa iyon. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal sa mukha. Ngunit alam niyang totoo ang mga iyon. Sinira niya ang kanyang tiwala at hindi ito isang bagay na maaring maayos sa isang gabi. Ngunit ito ay isang simula, isang hakbang tungo sa pagkakasundo. Naiintindihan ko. Mahina niyang sabi. At gagawin kong lahat para makuha muli ang tiwalang iyon. Ngunit pakiusap, huwag mo lang akong isara. Hayaan mo ipakita ko sa iyo na kaya akong magbago. Hayaan mong patunayan ko iyon sa iyo. Pinag-aralan siya ni Maya ng ilang sandali. Hinanap ng kanyang mga mata ang anumang bakas ng katapatan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumango siya. Pag-iisipan ko po, Papa. Sabi niya, pero hindi ako makakapangako ng kahit ano. Naramdaman ni Don Alejandro ang pag-alis ng bigat ng kanyang mga balikat. Kahit na alam niyang ang daan na hinaharap ay magiging mahaba at hindi tiyak. Ito ay simula pa lamang at kakailanganin ng panahon para gumaling si Maya mula sa lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Marahil ay maari nilang itayong muli ang kanilang relasyon. Marahil, baka sakali, makakahanap sila ng paraan para makabalik sa isa't isa. Habang umaalis siya sa maliit na bahay ng gabing iyon, hindi mapigilan ni Don Alejandro na maramdaman na ginawa niyang unang hakbang tungo sa tunay na pag-unawa sa kanyang anak. Tungo sa pag-unawa sa taong naging siya at ang taong kailangan niyang maging para sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya sa kanyang sasakyan, bumulaga mula sa kanyang telepono isang apurang mensahe mula sa kanyang katulong. Sir, may balita tungkol kay Maya. Nakita siya sa isang party at ang mga chismis tungkol sa kanyang pagkanta.
Tila mas sangkot siya kaysa sa inaakala natin. Lumubog ang puso ni Don Alejandro, malayo pa ito sa tapos. Ang mga kahinatnan ng bagong buhay ni Maya ay malawak. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya susuko sa kanya ngayon. Ang mensahe mula sa kanyang katulong ay nakakabahala. Ang buhay ni Maya ay naglalahad sa mga paraan na hindi niya inaasahan. At ang mga kahinatnan ng kanyang paghimagsikay nagsisimula pa lamang na magpakita. Habang bumabalik si Don Alejandro sa opisina, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang kanyang paghahanap kay Maya ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang emosyonal na paghaharap sa pagitan ni Don Alejandro at Maya, isang nag-aalinlangang kapayapaan ang namagitan sa kanila. Walang bigla ang pagsabog ng pagkakasundo, walang malawak na pangako na ayusin ang lahat sa isang iglap. Ngunit merong isang bagay na mas mahalaga, isang bahagi ng pag-unawa, isang pangako na susubukan. Tahimik na nakaupo si Maya sa kanyang simpleng sala, nag-iisa ngayon matapos umalis ang kanyang ama. Ang mga alingaw-ngaw ng kanilang pag-uusap ay nakabitin pa rin sa hangin at gumulo ang kanyang isipan habang pinag-isipan niya ang kanyang mga salita. Mapapayagan ba niyang muli ang kanyang sarili na magtiwala sa kanya? Maniniwala ba siya sa kanya kapag sinabi niyang titigil siya sa pagkontrol sa kanyang buhay? Isinuko niyang lahat para sa pagkakataong makahinga ng malaya. Ang pagkakataong kumanta. Handa ba siyang bumalik sa isang buhay kung saan ang mga pangarap na iyon ay muling masasakal? Ang kanyang mga daliri ay likas na, sinundan ang gilid ng kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mga iniisip ay nawala sa ulap ng kawalan ng katiyakan. Mayroong malalim at magkasalungat na pagnanais na humihila sa kanyang puso. Sa isang banda, mayroong hindi maikakaila na koneksyon niya sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama, ang lalaking dating naging kanyang lahat. At gayon pa man, sa kabilang banda, naroon ang buhay na inukit niya para sa kanyang sarili sa maliit na mundong ito, malay sa nakakasakal ng mga pader ng pribilehiyo at inaasahan. Meron siyang desisyon na gagawin. Ito ay ang isang desisyon na magpapabago sa lahat para sa kanya. Sa kanyang marangyang mansyon, natagpuan muli ni Don Alejandro ang kanyang sarili na nawala sa kanyang mga iniisip. Naghihintay siya sa desisyon ni Maya, ngunit paano kung huli na ang lahat? Paano kung masyado na siyang lumayo sa kanya? Gumulo ang kanyang isipan habang sinusuri niyang lahat ng kanyang maling nagawa sa paglipas ng mga taon. Sa bawat pagkakataon na masyado niya itong itinulak, sa bawat pagkakataon na lumampas siya sa kanyang mga hangganan, maaari ba niyang maibalik ang pinsala? Ang kanyang opisina, nakaraniwang lugar ng kapangyarihan at kontrol, ay pakiramdam ngayon ay isang kulungan. Ang panandali ang tagumpay ng muling pagkikita sa mukha ni Maya ay mabilis na naglaho. Gusto niyang patunayan sa kanya na natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali, na handa siyang magbago para sa kanya. Nararamdaman niyang hindi ito sapat. Inabot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang katulong. Alamin mo kung may desisyon na si Maya. Kailangan kong malaman kung anong iniisip niya. At ipahanap mo ako ng pagpupulog kasama siya sa lalong madaling panahon. Aayusin ko ito. Gagawin ko ang lahat. Ang mga araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay dumaan ng mabagal. Sa tuwing bumubulaga ang telepono ni Maya, sa isang mensahe mula sa opisina ng kanyang ama, kumikirot ang kanyang tiyan. Ang isang bahagi niya ay gustong baliwalay nito. Magpapanggap na walang nagbago. Ang isa pang bahagi niya ay gustong sagutin ng telepono at marinig ang boses ng kanyang ama para malaman niyang tunay siyang nagsisikap na manawaan siya para payagan siya sa kalayaang matagal niya nang inaasam. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kanyang pagharap sa katotohanan. Mahal pa rin niya siya. Mahal niya ang lalaking naroon para sa kanya nung bata pa siya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamahusay sa lahat. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay nailibing na sa ilalim ng bigat ng kanyang mga inaasahan, sa ilalim ng presyon ng isang buhay na hindi niya kailanman hiniling. Sa wakas sinagot niya ang telepono. Ama, marami akong pinag-iisipan sa sinabi mo. Hindi pa ako handa na patawarin ka ng lubusan.
Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pero sa tingin ko, mabibigyan ko ito ng pagkakataon. Babalik ako sa bahay, pero kailangan sa mga termino ko. Kailangan kong ituloy ang musika ko at hindi ako babalik sa buhay na plinano mo para sa akin. Naramdaman ni Don Alejandro ang pag-apaw ng kanyang puso ng ginhawa at saya. Ngunit alam niyang magiging mahirap ang paglalakbay sa hinaharap. Ang daan tungo sa pagbawi ng tiwala ni Maya ay malayo sa pagiging simple, ngunit ito ay isang simula, isang hakbang sa tamang direksyon. Nang dumating si Maya pabalik sa mansyon ng pamilya, may kapansin-pansing pagbabago sa kapaligiran. Wala nang mga engranding party at mga pulong pangnegosyo na dating nangibabaw sa kanilang mga buhay. Sa halip, merong nag-aalinlangang katahimikan na parang ang mansyon na mismo ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa kung anong darating. Sinalubong siya ni Don Alejandro ng bukas ng mga braso. Sa pagkakataong ito, walang presyon, walang mga nakatagong agenda. Ipinangako niya sa kanya ang kalayaan at balak niyang tuparin ang pangakong iyon. Isinantabi niyang mga deal sa negosyo, mga pulong, at mga inaasahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ni Maya na huminga, na mamuhay sa kanyang sariling mga termino. Maligayang pagbabalik, Maya. Sabi ni Don Alejandro, mahina ang kanyang boses na may emosyon. Natutuwa akong nandito ka. Tumingin si Maya sa kanyang ama. Nakikita siya sa unang pagkakataon hindi bilang isang mapagkontrol na figura, kundi bilang isang lalaking nabigo, isang lalaking handa ng maging mahina. Ang dating Maya, ang nakakulong sa ginintuang hawla ng imperyo ng kanyang ama, ay maaring nagalit sa pagpapakita ng hinaan na ito. Ngunit ngayon, nakaramdam lamang siya ng matinding kalungkutan para sa lalaking palaging sinusubukang gawin ng tama para sa kanya, kahit na nabigo siya. Hindi ko alam kung paano ito gagana. Sagot niya, matatag ngunit hindi tiyak ang kanyang boses. Pero handa akong sumubok. Babalik ako sa musika ko. Pero pakiusap, wala ng presyon sa negosyo. Ayaw akong maging pamana mo. Gusto kong lumikha ng sarili ko. Tumango si Don Alejandro. Isang tahimik na pangako ang nagdaan sa pagitan nila. Bibitawan niya ang pangarap niya para sa kanya. Hayaan niya siyang mangarap ng sarili niyang mga pangarap. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng mga pagsasaayos. Bumalik si Maya sa mansyon, ngunit malinaw. Ang kanyang pagbabalik ay hindi magiging madali. Nagbago na siya at gayon din ang kanyang relasyon sa kanyang ama. May mga sandali na muling lilitaw ang dating tensyon kapag mahuli si Don Alejandro. Ang kanyang sarili na bumabalik sa dating ugali ng pagsubok. Nagabayan siya. Sinusubukang itulak siya pabalik sa negosyo ng pamilya, ngunit mabilis siyang paalalahanan ni Maya sa isang mahinang ngunit matatag na boses na hindi na siya batang babae na susunod. Isang gabi habang nakaupo si Maya sa grand piano sa music room ng pamilya, naramdaman niyang isang mapait na tamis na bumalot sa kanya. Tumugtog siya ng ilang nota, hindi dahil kailangan niyang magsanay, kundi dahil ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng ipinaglaban niya. Tumugtog siya sa isang himig, isang awitin na matagal nang inilibing sa kaibuturan ng kanyang puso. Bumalik si Maya sa isang mundo na dati tilang nakakasakal, ngunit iba na siya ngayon. Maaari niyang piliin ang kanyang landas, maaari niyang likain ang kanyang sariling kinabukasan. Ang pagtatanghal ni Maya ng gabing iyon ay maselan, puno ng emosyon, ngunit may isang bagay na hindi kumpleto. Habang ang huling nota ay nakabitin sa hangin, tumayo siya at lumayo sa piano. Isang figura na lumitaw sa pintuan, isang taong hindi niya inasahang makita muli sa lalong madaling panahon. Si Mario. Naroon siya nakatayo sa pintuan. Pinapanood siya ng may parehong interesado sa tingin na ibinigay niya sa kanya sa party. Ngunit sa pagkakataong ito, merong higit pa, isang bagay na iba sa kanyang tingin. Humakbang siya pasulong. Isang pag-aalinlangang ngiti ang humihila sa sulok ng kanyang mga labi. Maya, mihina niyang sabi, sa tingin ko, may utang kang hapunan sa akin.
Tatigilan si Maya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba isang simpleng imbitasyon? O ito ay isang bagay na higit pa? Ang buhay ni Maya unti-unting nagsimulang mamuhay sa isang bagong ritmo. Bagamat ang kawalan ng katiyakan ng hinaharap ay palaging nakabitin sa kanya tulad ng isang anino. Ang mansyon na dating parang isang ginintoang hawla ay parang isang espasyo para sa potensyal. Kalayaan na nakabalot sa mga pader na dating pumipigil sa kanya. Sa pangako ng kanyang ama, ng autonomiya sa kanyang musika. Sa wakas ay makakahinga siya sa paraang palagi niyang pinapangarap. Ngunit tulad ng lahat ng mga bagong simula, mayroon pa ring pakiramdam ng pagkabalisa. Mapagkatiwalaan ba niya ang bagong kaayusan na ito? Magkakaroon ba talaga siya ng sarili niyang buhay sa loob ng pamilyang ito na hindi talaga siya naunawaan? Ang unang ilang linggo pagkatapos ng kanyang pagbabalik ay naging tahimik. Masyadong tahimik. Iginalang ni Don Alejandro ang kanyang espasyo. Pinayagan siyang pumunta at umalis ayon sa kanyang gusto. Ibinigay sa kanyang espasyo ng studio na kailangan niya para magsanay. At hindi niya kailanman tinanong ang oras na ginugol niya sa labas ng mansyon. Ngunit sa kalayaang ito ay dumating ang mas mabigat na pasanin. Ang may inasahan na inilagay niya sa kanyang sarili. Hindi na maring maging ang walang muwang na batang babaeng si Maya na natatakot na mangarap ng malaki. Ngayon may pagkakataon na siyang susundin ang kanyang hilig. Itinulak niya ang kanyang sarili ng mas mahirap kaysa dati. Araw-araw gumugugol siya ng mga oras sa kanyang studio. Nagtatrabaho sa mga kanta, kumakatha ng mga himig at nagsasanay ng kanyang boses. Kailangan niyang bumawi sa lahat ng mataon na ginugol sa pamumuhay ng pangarap ng ibang tao. Bagamat ang mansyon ay may hangin ng kapayapaan, hindi pa rin maalis ni Maya ang pakiramdam na may nagbago. Ang kanyang isipan ay madalas naggumala kay Mario. Ang koneksyon na nabuo sa party at ang kakaibang tensyon sa pagitan niya at ni Eliza na nakabitin pa rin sa hangin. At nariyan ng musika, ang mga pagtatanghal na inalok sa kanya, mga pribadong party, mga kaganapan sa kawang gawa, mga intimate gathering. Nagsisimula ng kumalat ang kanyang pangalan. Mga bulungan tungkol sa batang babae na may nakakabagabag na boses na nakakabighani sa mga nakakarinig sa kanyang kumanta. Ngunit sa pagkakataong magtanghalay, dumating isang bagong hanay ng matanong. Mababalanse ba niya ang mga inaasahan ng kanyang pamilya sa kanyang hilig sa pagganta? Magiging tunay ba siyang malaya? O ang mga pamana ng kanyang amay palaging nakabitin sa kanya? Nagpapaalala sa kanya ng buhay na dapat niyang mabuhay? Isang gabi, habang nakaupo si Maya sa grand piano, ang kanyang mga daliri ay dumadampi sa mga keys. Ang tunog ng pagbubukas ng pintuan sa harap ay umalingongaw sa buong bahay. Alam niya kung sino ito nang hindi na kailangang tumingin. Ang mga yapak ng kanyang ama ay natatangi. May layunin. Patuloy siyang tumutugtog ng mahina. Nawala sa musika. Alam na ang kanilang pag-uusap ngayong gabi ay magiging mahalaga. Nang pumasok si Don Alejandro sa silid, wala siyang sinabi sa una. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood siya. Nakikinig. Itinago ni Maya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa himig ng isang kanta na siya mismo ang sumulat. Hindi sigurado kung anong mga salita ang aasahan mula sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pagtigil, sa wakas ay nagsalita siya. Magaling ka. Mahina niyang sabi. Ang iyong mga pagtatanghal ay kahanga-hanga. Tumigil si Maya sa pagtugtog at tumingin sa kanya. May kakaiba sa kanyang boses. Isang halo ng pagmamalaki at kawalan ng katiyakan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, napagtanto niya na hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa kanyang musika. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang paglalakbay. Ginagawa ko ang mahal ko, Ama. Mahina niyang sabi. Matatag ang kanyang boses, ngunit may bahid ng kahinaan. Pero mahirap pagbalansin ito sa lahat ng iba pa. Ang negosyo ng pamilya. Ayoko maging
pagpamana mo, pero ayoko rin kitang biguin. Lumapit si Don Alejandro sa kanya, puno ng pagsisisi at pag-unawa ang kanyang mga mata. Hindi mo ako bibiguin sa pagiging iyong sarili. Maya, natutunan ko iyon. Kahit na matagal bago ko nakita. Kumirot ang kanyang puso sa kanyang mga salita. Matagal na rin mula nang marinig niya siyang magsalita sa kanya ng ganito, nang walang panghusga o inaasahan. Natatakot pa rin ako. Pag-amin niya, halos bulong ang kanyang boses. Natatakot ako na hindi ako magiging sapat. Natatakot ako na mawawala sa akin ang pagkakataong ito, na mamuhay ng buhay ko sa paraang palagi kong pinapangarap. Humakbang si Don Alejandro at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Nagawa mo ng pinakamahirap na bahagi. Pinili mong sundin iyong sariling landas. Huwag mong pagdudahan iyon. Tumango si Maya, nagpapasalamat sa maliit ngunit makabuluhang pagbabago sa kanilang relasyon. Meron pa rin siyang mga pagdududa, naglalakad pa rin siya sa marupok na lupa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may puwang para huminga at para doon, nagpapasalamat siya. Habang lumalaki ang tiwala ni Maya, lumaki rin ang kanyang mga oportunidad. Habang mas madalas siyang magtanghal, mas maraming imbitasyon ang dumarating. Nagsisimula ng mapansin ng mga tao ang kanyang boses, ang kanyang presensya. Hindi nagtagal, hindi na lamang siya anak ng isang bilyonaryong negosyante. Nagiging pangalan na siya sa kanyang sarili. Maya Ledesma, ang mga awit na may nakakabagabag na magandang boses. Isang araw, dumating ang isang imbitasyon na yumanig sa mundo ni Maya. Galing ito sa isang sikat na producer ng musika, isang taong kilala sa pagtuklas ng mga talento na nagbebenta ng milyon-milyong record. Gusto niya itong makilala upang talakayin ang posibilidad na permahan siya sa isang kontrata. Ang ideya ng pagperma sa isang malaking label ay nagdulot ng takot sa kanya. Nangangahulugan nito ng pakipagkompromeso. Nangangahulugan nito ng pagsuko ng kontrol. Nangangahulugan nito ng maghakbang sa isang mundo na dating tinanggihan niya ngunit ngayon ay inaasam. Sulit ba ito? Ginugol niya ang mga oras ng gabing iyon sa pag-iisip kung ano ang maaring kahulugan nito. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang kalayaang ninanais niya, ngunit hindi siya sigurado kung ito ang tamang susunod na hakbang. Handa na ba siya para sa ganung uri ng pagkakalantad? O ibabalik siya nito sa isang mundo ng mga inaasahan at obligasyon? Alam niya ang komplikadong sagot, ngunit gusto niya ito. Gusto niyang maging higit pa sa isang tagapalabas. Gusto niyang ibahagi ang kanyang musika sa mundo. Ngunit mahigit pa siyang dapat isaalang-alang. Nariyan si Mario na nagsimulang lumitaw ng mas madalas sa kanyang buhay, na ikinadagdag ng lumaking selos ni Eliza. Ang banayad, halos hindi nakikitang tensyon sa pagitan nila. Dumami lamang sa paglipas ng panahon. Si Mario sa kanyang madaling pagiging kakit-akit at maliwanag ng ngiti ay naging isang palagi ang nasa kanyang mga iniisip. Tila nanunawaan siya nito sa paraang kakaunti lamang ang nakakaunawa at hindi niya maitatanggi ang paghila sa pagitan nila. Ngunit palaging malapit si Eliza, nagmamasid, palaging nagmamasid. Nang gabi bago ang pakipagpulong sa producer, nakatanggap si Maya ng isang tawag na yumanig sa kanyang kalooban. Nakita si Eliza na nakipag-usap sa isang karibal na label. Isa na may reputasyon sa pagkuha ng mga artista sa ilalim ng kanilang pakpak. Ngunit minamanipula rin sila para sa kanilang sariling pakinabang. Ang chismis ay sinusubukan nilang akitin si Maya na pumirma sa kanila. Ang pagbubunyag na ito ay nagpadala ng isang alo ng takot sa kanya. Hindi na lamang ito tungkol sa kontrata, ito ay tungkol sa kontrol. Si Eliza, na laging nagsiselos at determinado na makitang mabigo si Maya, ay maaring sinusubukan lamang na sabutahe siya. Tila imposible, ngunit ang mga piraso ng puzzle ay nagkakaisa. Nasa overdrive ang isipan ni Maya.
Paano siya magtitiwala sa sinuman sa mundong ito? Sulit ba ang kanyang pangarap? Nakumanta sa lahat ng manipulasyon, ang pagpaplano, ang kompetisyon? Naramdaman niyang nasukol siya, na parang ang mismong bagay na pinakagusto niya ay lumalayo sa kanyang pagkakahawak. Ang mundo ng musika ay komplikado, at ngayon ay nagiging mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Tinitigan ni Maya ang kanyang telepono. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. At sa lalong madaling panahon, ngunit nang malapit niya nang tawagan ng kanyang ama para humingi ng payo, tumunog ang kanyang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, hindi niya inaasahang makita si Mario na nakatayo roon. Seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Kailangan kitang makausap. Mariin niyang sabi. May kailangan kang malaman. Naramdaman ni Maya ang pagpigil ng kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Anong sasabihin niya? Ang mga linggo, kasunod ng kanyang pag-uusap kay Mario, ay parang isang malabo. Matapos siyang iwan sa kanyang buhay na may mahiwagang babala, ginugol ni Maya ang mga araw sa pag-iisip ng impormasyon. Ang kanyang desisyon ay tila lalong nahirapan, nahati sa pagitan ng kanyang pagnanais na sundin ang kanyang mga pangarap at ang nagbabantag-banta sa mundo ng negosyo na matagal niya nang gustong takasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan, may iba pa siyang hindi maaring baliwalain. Si Mario. Mula nung una nilang pag-uusap, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip siya ng higit pa at higit pa. Ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-unawa at ang paraan na tila hindi niya kailanman tinanong ang kanyang mga desisyon. Kahit nasalungat sila sa lahat ng kanyang kasanayan, ay tumama sa kanya ng malalim. Natanto niya, hindi niya naramdaman ito sa sinuman sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan niyang ibaon ang kanyang mga damdamin. Nag-focus sa kanyang musika at sa kanyang mga bagong pagtatanghal at sa relasyon sa kanyang ama na nagsimulang bumuti. Gayunpaman, sa tuwing humahakbang siya sa entablado, inaawit ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin ang maaring naghihintay sa kanya sa labas ng spotlight. Gaano man kalaki ang pag-unlad ni Maya sa kanyang lumalagong karera sa musika, may mga sandali na ang presyon ay mabigat sa kanya. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ama, ngunit ang maobligasyon ng negosyo ng pamilya, ang kanyang kinabukasan dito, ay nakabitin pa rin sa kanya tulad ng isang anino. Habang mas iniisip ito ni Maya, mas natanto niya ang isang mahalagang bagay. Hindi na lamang siya isang mga awit, bahagi siya ng isang pamana, isa na magkakaugnay sa imperyo ng kanyang ama. Gusto man niya o hindi, may pagkakataon siyang bumuo ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na mas makabuluhan. Sa isa sa mahahaba at tahimik na gabi ng pagmuni-muni ng isipan ni Maya, ay gumala pabalik sa nakaraan. Hindi ang negosyo ng pamilya o ang paparating na mga pagtatanghal ang bumabagabag sa kanya ngayon. Ito ang tahimik na pagsasama na nawala sa kanya. Ang kanyang mga araw bilang isang katulong, ang mga ginugol sa pagtatrabaho para kina Vivian at Eliza, ay parang ibang buhay. Gayunpaman, may isang tao mula sa panahong iyon na palaging nanatiling matatag at mabait. Si Marites. Ang babae higit pa sa isang kapwa katulong, siyang naging tagapagtapat ni Maya, ang kanyang kaibigan, at ang tanging taong hindi kailanman humatol sa kanya sa pagnanais ng higit pa sa buhay. Tinulungan niya si Maya na mag-navigate sa mga kahirapan ng pagiging nasa anino. Palaging sumusuporta, palaging nagmamalasakit. Hindi nakalimutan ni Maya si Marites. At nang bumalik siya sa mansyon ng kanyang pamilya, gumawa siya ng desisyon na nagpagulat maging sa kanya. Inalok niya si Marites sa pagkakataong humakbang sa maliwanag na kasama niya upang maging bahagi ng kanyang buhay sa paraang pinapayagan siyang makibahagi sa kanyang tagumpay. Ang kanyang bagong autonomiya, kinuha ni Maya si Marites bilang kanyang personal assistant. Ito ay isang hakbang na nagpapakita ng pagnanais ni Maya para sa balanse. Sa ilang paraan, parang nagdadala siya ng isang piraso ng kanyang nakaraan, ngunit lumilikha rin ng tulay tungo sa hinaharap. Si Marites ay palaging boses ng katuwiran,
kapag naliligaw si Maya. At ngayon, siyang tutulong sa kanya na mag-navigate sa komplikadong mundo ng kanyang bagong kasakatan. Nang dumating si Marites sa mansyon upang simulan ang kanyang bagong papel, nakita ni Maya ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Palagi niyang kilala si Marites bilang isang babaeng walang pagod na magtrabaho para sa iba. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap ng bagong mundo ni Maya. Tila halos nabigla siya. "Maya, hindi ko ito inakala," sabi ni Marites, puno ng emosyon ng kanyang boses. "Napakalayo na ng narating mo. Ipinagmamalaki kita." Mahinang ngumiti si Maya, nag-iinit ang kanyang puso sa pagkakita sa kanyang dating kaibigan. "Malayo ng ating narating, Marites. Palagi kang naniniwala sa akin. Ngayon ay oras na para ibalik ko ang pabor." Habang lumilipas ang mga araw, nakahanap ng aliw si Maya sa pagkakaroon kay Marites sa kanyang tabi. Gumugol silang dalawa ng mga oras sa pagtalakay sa musika, mga plano sa karera, at maging ang mga pag-aalinlangang hakbang ni Maya sa mundo ng negosyo. Si Marites ang tanging taong walang inaasahan kay Maya. Maliban sa simpleng pagdanais na makita siyang masaya at kontento. Nagtiwala si Maya kay Marites noon at nagtitiwala siya sa kanya ngayon. Mabilis siyang naging hindi lamang sa kanyang assistant, kundi ang kanyang sounding board. Isang taong mapagtatapatan kapag ang ma-pressure ng kasikatan ay naging napakalaki. Bilang kapalit, tiniyak ni Maya na ipakita kay Marites ang ibang bahagi ng buhay, ang mga mamahaling hapunan, ang mga pribadong kaganapan, ang walang katapusang serye ng pagtatanghal. Ito ay isang mundo na tila napakalayo kay Marites sa una. Ngunit sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na tinanggap ito. Tinatamasa ang mga pakinabang na kasama ang malapit na pagtatrabaho kay Maya. Isang gabi, pagkatapos ng isang particular na matagumpay na kaganapan, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na naglalakad sa malaking pasilyo ng mansyon. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Katatapos lang niyang magtanghal para sa isang ilit na madla. At habang nakakatuwa ito, alam niyang ang tagumpay na ito ay hindi lamang kanya. Ito ay ang kanyang pagsusumikap. Oo, ngunit ito rin ang resulta ng hindi natitinag na suporta na natatanggap niya mula sa mga taong tulad ni Marites. "Ayos ka lang?" tanong ni Marites, humahakbang sa pasilyo mula sa kabilang panig. Puno ng pag-alala ang kanyang mga mata. Tumigil si Maya at ngumiti. "Nag-iisip lang ako. Iniisip ang lahat ng nagawa ko. Lahat ng nasa hinaharap pa." Tumango si Marites, nararamdaman ng panloob na tunggalian ni Maya. "Malayo nang narating mo, Maya. Palagi mong alam kung sinong gusto mong maging. At ngayon ay isinasabuhay mo ito." Humarap si Maya sa kanya. "Pero sapat na ba ito? Sapat na ba ako?" Umiling si Marites. "Hindi pa sapat ka. Simula pa lang ito, Maya. Huwag mong kalimutan iyon." Nang gabing iyon, habang naghahanda si Maya para matulog, bumulaga ang kanyang telepono sa isang mensahe mula kay Mario. Ilang araw nang nakalipas mula noong huli nilang pag-uusap. At hindi pa maiwasang makaramdam ng pagpitik sa kanyang dibdib nang makita niya ang kanyang pangalan na lumitaw sa screen. "Hapunan? Libre ko. Kailangan nating mag-usap. Tayong dalawa lang." Simple ang mga salita, ngunit nagpadala ito ng panginginig sa likod ni Maya. Ano kayang gustong pag-usapan ni Mario? Tungkol ba ito sa mga chismis tungkol sa label? O mayroon bang higit pa sa pagitan nila na kailangang sabihin? Nag-alangan siyang sandali. Ang bigat ng kanyang mga bagong responsibilidad ay humihila sa kanya. Handa na ba siyang harapin ang lahat ng kinakatawan ni Mario? O isa lamang itong panliligaw mula sa tunay na trabahong kailangan niyang gawin? Huminga ng malalim si Maya. Nagpa siyang oras na para tuluyang makipag-usap kay Mario, para maunawaan kung anong gusto niya mula sa kanya at kung anong papel ang gagampanan niya sa kanyang buhay. Mabilis siyang nag-type pabalik. "Pupunta ako. Anong oras?" Habang naghahanda si Maya na umalis para sa hapunan, bumulaga muli ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi mensahe mula kay Mario,
Isa itong notification mula sa isa sa kanyang mga social media account. Isang mensahe mula sa isang taong hindi niya inaasahang marinig. Isang tao mula sa kanyang nakaraan. Ang mensahe maikli ngunit mahiwaga. Alam ko kung sino ka, Maya. Hindi ka maaring magtago magpakailanman. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sino kaya ito? At anong alam nila? Nang umaga pagkatapos ng mahiwagang mensahe mula sa kanyang nakaraan, hindi maalis ni Maya ang nakakabilisan ng pakiramdam na may magbabago muli. Tinitigan niya ang kanyang telepono ng matagal. Ang mensahe nakadisplay pa rin sa screen. Alam ko kung sino ka, Maya. Hindi ka maaaring magtago magpakailanman. Sino kaya ito para isa itong anino sa kanyang dating buhay? Ang umabot sa kanya sa bagong mundong sinusubukan niyang buuin. Maaari ba itong isang taong nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang katulong? Isang taong nakakaalam tungkol sa kanyang pagtakas? Ngunit habang sumisikat ang araw sa kanyang bintana, pinaalalahanan ni Maya ang kanyang sarili kung anong mahalaga ngayon, kung anong kanyang nagiging. Nakabuo siya ng isang bagay para sa kanyang sarili, isang bagay na maipagmamalaki niya. Sinundan niya ang kanyang puso sa mundo ng musika, pagtatanghal at paghanap ng mga bagong landas upang iukis sa kanyang pamana. Ngunit nakatali pa rin siya sa negosyo ng pamilya sa kabila ng lahat. Nakamit niya ang isang masalang balanse sa pagitan ng kanyang mga pangarap at responsibilidad. Pumasok si Maya sa opisina ng kanyang ama ng umagang iyon, kung saan nakaupo si Don Alejandro sa likod ng kanyang malaking mesa. Nagbabasa ng mga papelas sa gilid tulad ng dati. Ay parehong malayo at nakakaaliw sa kanya. May kapangyarihan dito sa mundong nilikha ng kanyang ama, ngunit meron ding malamig dito, isang bagay na palagi niyang sinusubukang layuan. Tumingon si Don Alejandro nang pumasok siya. Lumambot ang kanyang mga mata nang mapatingin sa kanya. Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tahimik na pagmamahal na nagsasabi ng malaki tungkol sa mga pagbabagong pinagdaanan nilang dalawa. Ngunit siya, mas magaan ang kanyang puso kaysa sa matagal na panahon. Gusto kitang makausap tungkol sa isang bagay. Tumigil si Maya, naghahanap ng tamang mga salita. Matagal niya nang iniwasan ng pagtalakay sa negosyo ng pamilya. Iniiwasan kahit na ang pag-iisip ng ideya ng pagsunod sa mga yapak ng kanyang ama. Ngunit ngayon, iba ng mga bagay. Ang musika ay naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit gayon din ang pamana ng pamilya Suarez. Hindi niya maaring talikuran ang bahaging iyon ng kanyang sarili. Pinag-iisipan ko ang hinaharap. Panimula niya, matatag ang kanyang boses. Tungkol sa kung anong ibig sabihin ng pagiging bahagi ng pamilyang ito, ng negosyong ito. Natanto ko na may paraan para pagsamahin ko ang aking mga hilig at aking mga responsibilidad. Maaari kong ituloy ang aking musika, ngunit maaari rin kitang tulungan na buuin ang pamanang ito. Ayoko nang tumakas dito. Mas lalong lumambot ang mga mata ni Don Alejandro at isinantabi niya ang kanyang mga papeles. Hindi ko kailanman ginusto na maramdaman mong kailangan mong pumili, Maya. Sinusubukan ko lang na panatilihin kang ligtas. Alam kong nagkamali ako, ngunit nang makita ka ngayon, napakalakas at napaka-independent. Ipinagmamalaki kita. Sumikip ang dibdib ni Maya habang nakatingin siya sa kanya. Alam ko, Dad, at humihingi ako ng tawad sa mga pagkakataon na tumakbo ako palayo sa iyo. Pero handa na akong maghanap ng paraan para magawa itong lahat. Umupo sila sa katahimikan sandali. Parehong tinatanggap ang bigat ng kanilang mga salita. Sa sandaling iyon, natanto ni Maya na sa kabila ng lahat, hindi lamang siya anak ng isang bilyonaryo. Siya isang tao. May kakayahang gumawa ng sarili niyang mga pagpipilian. May kakayahang piliin ng sarili niyang landas nang walang takot na biguin ang sinuman. Natutuwa akong nakahanap ka ng kapayapaan, Maya. Sabi ni Don Alejandro sa wakas, puno ng init ang kanyang boses. Magtutulungan tayo, magkatabi, at bubuo ng isang bagay na ipagmamalaki nating dalawa. Nang gabing iyon, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na nakasuot ng magandang damit. Naghanda para sa hapunan kasama si Mario,
Itinago niyang imbitasyon malapit sa kanyang puso. Alam na maaari itong humantong sa isang bagay na higit pa sa isang simpleng pagkain. Harapin niya ito sa wakas, pagkatapos ng mga araw na kawalan ng katiyakan at mga nanatiling damdamin na sinusubukan niyang pigilan. Nang dumating siya sa restaurant, isang pribado at intimate na lugar na inireserba ni Mario para sa kanilang dalawa, nakita niya itong nakatayo malapit sa pasukan, mukhang kasing gwapo at kalmado tulad ng unang pagkakataon na nagkita sila. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang tumigil ang oras, at sa sandaling iyon silang dalawa lang ang naroon. "Maya," sabi niya. Mahina ngunit puno ng katapatan ang kanyang boses. "Natutuwa akong dumating ka." Tumango siya. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa pag-asam. "Natutuwa akong inanyayahan mo ako." Umupo sila sa mesa. Nakaka-relax ang kapaligiran, ngunit mayroong isang kasalukuyang tensyon, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng nagdala sa kanila dito. Ang musika, ang pamilya, ang mga pagpipilian na ginawa nila. Lahat ito ay humantong sa sandaling ito. Habang nag-uusap sila sa hapunan, madaling dumaloy ang pag-uusap. Nagtanong si Mario tungkol sa kanyang karera sa musika, sa kanyang paparating ng mga pagtatanghal, at kung paano ang mga bagay mula nang huli silang mag-usap. Nagbukas si Maya ng higit sa kanyang inaasahan. Ibinahagi ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang karera, sa kanyang ama, at sa maselang balanse na sinusubukan niyang panatilihin. "Maya, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Napatigil siya sandali. Sinulyapan ng dalaga na seryosong nakikinig. "Kung maari, pwede ba kitang ligawan?" Tanong niya, puno ng kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Napasinghap si Maya. Hindi makapaniwala sa narinig. Alam niyang matagal na rin siyang may lihim na damdamin para kay Mario. Ngunit hindi niya inasahang darating ang sandaling ito. "Mario." Mahina niyang wika. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Ang totoo niyan, matagal na rin akong may gusto sa'yo. Pero natatakot ako. Baka ako lang umaasa." Isang matamis na ngiting lumitaw sa mga labi ni Mario. Hinawakan niya ng marahan ang kamay ni Maya. Damang panginginig nito. "Maya, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya sa sinabi mo." Napuno ng emosyon ang kanyang tinig. "Pangako, aalagaan kita. Hindi kita sasaktan. At susuportahan kita sa lahat ng pangarap mo. Hindi kita bibiguin." Napaluha si Maya. Luha ng labis na kaligayahan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nasa isang panaginip siya. Sa wakas, natagpuan na rin niyang taong magmamahal at magpapahalaga sa kanya ng totoo. Di nagtagal, opisyal nang magkasintahan sina Maya at Mario. At sa kabila ng pangamba, tinanggap ni Don Alejandro ang kanilang pagmamahalan dahil nakita niya kung gaano kamahal ni Mario ang kanyang anak. At sa ilalim ng parehong buwan na naging saksi sa kanilang pagtatapat, nangako silang magmamahalan at susuportahan ng isa't isa anuman ang dumating sa kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.